Blessed Sunday po sa bawat isa sa ating lahat. Minsan pa magkakasama muli tayo magpuri sa ating Panginoon. At bago yun, tayo po muna'y manalangin. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa araw na ito na minsan pa magkakasama kaming magpupuri sa iyo at magpapasalamat sa goodness mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, yung banal mong presensyang maranasan namin. Kung wala ka, Lord, wala kaming magagawa. Salamat, Lord, na niniwala kami na nalidelight ka sa aming gagawing pagpupuri at aming pagsamba. Dalangin namin, Lord, na lukuban mo ang bawat isa sa amin, Lord, at patuloy na maitaas ka namin sa aming kalagitnaan. Walang ibang mapapurihan kundi ang pangalan ng Panginoon Jesus. Muli, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming gawain. Mapasayang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan mo lamang po, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga ating lahat. Sa umagang ito, alam ko na marami na nahihirapan. Pero tapos na yung paghihirap dahil GCQ na nga, di ba? Pero may konting tawag nito, pagbabago. Pero kahit paano, hindi tayo masyadong mahihirapan. Yan. Sumagang ito, alam ko na maraming sa puso natin, maraming tawag nito, katanungan. Yan. Na ano mangyayari sa atin sa pagtapos nito. Yan. Sabi sa awit 145:1, ang kadakilaan ng Diyos ko ay hari. Aking ihahayag, di ko titigilan magpailanman ang magpasalamat. Yun yung dapat gawin natin. Tanggalin natin sa ating puso yung pangangamba. Patuloy natin magpasalamatan ang ating Panginoon. Amen? Tayo manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga nito. Maraming salamat po, Lord, dahil ikaw nakilala pa sa aming buhay. Maraming salamat po, Lord, dahil sa layo ng aming narating, Panginoon, sa GCQ po, Panginoon. Lord, nandiyan ka sa aming tabi, Panginoon, upang kami gabayan. Maraming salamat po, Lord, dahil patuloy mo kami, Panginoon, pinibless sa araw-araw na aming buhay. Nawa, Panginoon, sa umaga nito, patuloy mo kami, Panginoon, ingatan, samahan sa aming pagpupuri sa iyo. Maraming salamat po, Lord. Binabay kong kapurihan ng kapalaran sa iyong makilang pangalan. Amen. Yes, Lord. Amen. Ila ka po rin. Oh, hallelujah. Purihin ka. Aking kalakasan, ibig kitang tunay. Matibay na buong at nagkapaligtas, Diyos na sa aking nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. O Panginoon, aking kalakasan, ibig kitang tunay. Matibay na buong at tagapagligtas, Diyos na sa aking nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. O Yahweh, dakila at kapag, papuri at sambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagkakila at pagmamahal sa'yo ay alay.
ikaw ay banal, Diyos na magpakailanman. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kita tunay. Matibay ng uod at tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. O Yahweh, dakila at tapat, papurit pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagkakila at pagmamahal sa'yo ay alay, ikaw ay banal, Diyos na magpakailanman. O Yahweh, dakila at tapat, papurit pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagkakila at pagmamahal sa'yo ay alay, ikaw ay banal, Diyos na magpakailanman. O Yahweh, dakila at tapat, papurit pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagkakila at pagmamahal sa'yo ay alay, ikaw ay banal, Diyos na magpakailanman. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng buod sa iyo ay luluhod, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang Jesus ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang Jesus ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang Jesus ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang Jesus ang Panginoon. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang Jesus
papurihan sa kalangitan. Aking kamay inatasan, ngalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang mabigay papuri. Labis na galang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat ilaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Hallelujah. Sa kanyang lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaawa. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa kanyang lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaawa. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Amen. Oh, hallelujah. So, purihin ang Panginoon sa dakilang pangalan. Amen. Yes, Lord. Amen. Nawa po napagpala tayo ng ating pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. At para naman po sa salita ng Panginoon, narito po ang kanyang lingkod, Pastor Alex de Castro. Magandang Sunday po sa ating lahat, mga kapatid. Time na naman po para tayo po ay mag-gather in our homes to praise the Lord.
sa sabay po natin sa worship team kanina. Alam po, naki-worship din tayo kahit tayo nasa ating bahay. And now, sa time po ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ay alam po na mas in tune pa rin tayo to make room for God's Word in our heart. Nung balik na po itong pandemic na ito, itong virus na ito, about this virus, mga kapatid. Marami na naglabasa ng mga books na was written many years ago, 2 decades ago, na sinabi na nandun mangyayari yung mga ganito, yung mga pandemic, yung mga sakit, kakaroon ng mga sabihin na nating mga sakit na ganyan na talaga makakapinsala sa buong mundo. Tapos po, meron din mga balita na hinilaan daw po ito ni Nostradamus na marami namang mga sinabi niya noon ay nangyari nga, no? So makita po natin na ang mga tao ay naging very sensitive, very conscious agad about what will happen in the future or in future events. Pero mga kapatid, alam po natin na tanging ang Diyos lamang ang merong full knowledge, and He has the full access of what is going to be in the future, because He is the God. He knows everything. He created everything. He knows the future, mga kapatid. Kaya dapat po ang sasantigan natin ang salita ng Diyos at kung ano yung mga sinabi ng Panginoon na may kinalaman sa end time. At yun po yung pag-uusapan natin in this season na kung saan ay very uncertain ang sitwasyon at ang buong mundo ay under threat ng ganitong katinding crisis. Ano po ang pwede natin panghawakan sa future at sa salita ng Diyos? Yan po ang bibigay sa atin ng encouragement sa araw na ito. At ito nga po ay ang tungkol sa sinabi ng Lord sa mangyayari sa future. Mag-pray po muna tayo na sumandali, mga kapatid. Aming Ama, salamat po sa iyo for this time na alam po namin na kasama po namin kayo sa pag-aaral namin ng iyong salita. And so enlighten us and illumine our hearts by your Spirit as we listen and hear your word. And may you be glorified in our midst, in our homes, in our respective homes throughout this Sunday. And thank you, Lord. You will help us understand your word. We praise you, we bless you, and we give you honor in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. So, ang ating pong title ay Secured and Sustained. Secured and Sustained. Ito po yung makikita natin. Medyo may kahabaan po itong parable na ito, pero I have to read this, mga kapatid, para makapture agad natin yung pinaka gist or yung focus ng parable na ito. So let's open our Bible sa Matthew 13. Sabi po sa verse 24, Matthew 13 verse 24, Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. Verse 27, the owner's servants came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from? An enemy did this, he replied. The servants asked him, Do you want us to go and pull them up? No, he answered, because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At that time I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned, and then gather the wheat and bring it into my barn. Okay, ho? And then, sabi po sa verse 36, the same chapter, verse 36 po. Then he left the crowd and went into the house. His disciples came to him and said, Explain to us the parable of the weeds in the field. He answered, The one who sowed the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed stands for the people of the kingdom. The weeds are the people of the evil one, and the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. As the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out of his kingdom everything that causes sin and all who do evil.
They will throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears, let them hear. Praise God. Amen. Ito po ang salita ng Lord at patuloy niyang pagpalan ito para sa kapakinabangan ng ating pananampalataya sa ating Diyos. Amen ho. So, secured and sustained. Amen ho. Nakakagulat po kasi ito ay parable about the kingdom. Marami pong parables ito sa chapter 13. Pero makikita po natin na nagkaroon ng interest. Very curious ang mga alagad na sabi nila, Lord, paliwanag mo nga sa amin ang parable na ito. Hindi nila ito ginawa sa ibang parables about the kingdom. But this time around, very interested sila. Kasi po, hindi rin nila alam siguro. Bagamat alam nila ang imagery ng farming. Alam nila kung ano yung sinasabi ng Panginoon, yung mga pagtatanim, alam po nila yun. Pero alam nila na merong mas maraming hindi sila alam at dahil ito ay future, gusto nilang maintindihan kung ano ibig sabihin ng Panginoon. Amen ho? At ang isang element nga po dito ay yung biglang may pumasok ng mga weeds kasi itinanim ng isang kaaway. Amen ho? But of course, sa kaulihan sabi ng Lord, okay lang, walang problema kasi in the end, mangyayari yung kalooban ko kagaya ng aking plano noong pang before time began. Amen ho? Number 1, mga kapatid, God knows the future events and has a purpose for it. An enemy did this. Iba, sabi ko kanina, no? Sabi nga po ng mga servants, no? Sabi ko lang yung verse 20 to 30. Bunutin natin, Master, para mawala yung mga weeds. Hindi, sabi niya, baka madama yung mga trigo, yung mga wheat. Tayo na nating tumubo at magbunga pareho, then afterwards saka natin bunutin at ihiwalay yung dalawang yan, yung isa sa kamali ko, yung mga weeds ay susunugin natin. Tayo sa Isaiah chapter 46 verses 9 to 10. Remember the former things, those of long ago. I am God, there is no other. I am God, and there is none like me. I made known the end from the beginning and ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do that I please. Another passage po. Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world. From everlasting to everlasting, you are God. Psalm 90 verses 1 to 2. So, sinasabi po natin, gaya ng nasabi ko kanina, mga kapatid, kung meron nakakaalam ng precise, yung detail, yung mangyayari sa future, hindi po si Nostradamus, hindi po yung sino mang mga may clairvoyance, so yung nakikita yung future, hindi po sila. Amen ho? In fact, lahat po ng mga pinipredict ng mga taong ito, sinabi na ng Biblia, even before 2,000 years ago, sa panahon pa ng Old Testament, sinabi na yung mga mangyayaring future events. Naintindihan po natin. At sinasabi natin, God knows the future events and has a purpose for it. Di lamang po alam ng Lord ang future events. No? Pero meron siyang purpose doon. At yun ang pinagdiinan sa Isaiah, my purpose will stand and I will do all that I please. Sabi po, sa binasa natin sa Isaiah 49. Amen, no? At bakit may kakayanan ng Diyos na makita niya ang future at alam niya ang gagawin niya? Kasi po, everlasting siya, mga kapatid. No? Siya po yung creator. So, alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya yung nasa isipan, sa puso ng bawat tao. Alam niya ang maging takbo ng history because siya yung yesterday, today, and forever. Amen, no? Hindi pa man nangyayari. Alam niya na kung ano ang ididesisyon ng mga tao, tama man o mali, mabuti man o hindi, alam po ng Diyos yan. Alam niya yung tutunguhan ng sanlibutan. Ngayon po, alam natin na ang future ay, sabi nga, hindi magiging maganda. Alam po natin yan, sinabi ng salita ng Diyos. Time will become worse. Time will become very uncertain pagdating ng panahon na palapit ng palapit ang kanyang pagdating. Lalo mag-i-increase ang mga evil situation dito. So, ano yung maganda na pwede natin manghawakan kung alam ng Diyos ang future events at meron siyang purpose for it? Ito lamang po, mga kapatid, it gives us certainty and security as His children. Amen? Binibigyan po tayo ng katiyakan at seguridad ng Diyos bilang kanyang mga anak. Tayo pong lahat bilang mga tao, regardless kung ano lahi natin, kahit saang bansa,
lahat ng mga tao, tayo po ay conscious, mahalaga po sa atin ang safety at security natin. Amen ho? Kaya naman po, sa bahay natin may mga locks tayo. Pag sa gabi, kinakandado natin, nilalak natin, we see to it. Bago tayo matulog, ang bahay ay maayos, sarado, nakalak lahat para hindi po tayo pasukin na magnanakaw. May mga CCTVs, hindi po ba? Yung mga, para ano yun? Para magbigay ng security din. So, kung merong mga element, mga tao na di maganda yung mga moves, ma-record po doon, malidetect. Yun po ay paraan para po maitabo yung isang tao, grupo ng mga tao na pwedeng magnakaw sa isang opisina o sa isang bangko, gumawa ng masama. Kaya may CCTV. Meron po tayong mga accounts, hindi ba? Yung iba sa atin, may mga credit card or meron tayong mga account sa bangko, may mga life insurances. Bakit to? Kasi nga po, conscious tayo sa ating security and safety. Nagtitake tayo ng medicine. Hindi ba? Why? Kasi we want to be protected sa ating health. We want to be safe. Amen ho? So, hindi masama yan. Meron tayong maintenance, meron tayong medicine. Okay lang ho yan. Kailangan natin yan. We have to have sound judgment, discerning heart, para makita natin kung ano yung dapat sa katawan natin, kasi binigay ito ng Diyos as a gift. Pangalagaan natin. We make investments, hindi ko ba? Yung iba na may trabaho na, umi-extra pa ng ibang pagkakitaan. Why? Kasi gusto natin maging certain or secured ang buhay natin. Amen ho? Ito po mga proteksyon na ito, mahalaga ito, maganda ito, wala pong masama rito. Pero ito po ay pandito lang mga kapatid. They cannot provide lasting certainty and security. Lahat po ng form ng protection na ito, pandito lang yan. Ang isang bagay na hindi niya in fact, pwede pang pumalpak ito. Hindi po ba? Yung mga investments natin, pwedeng malugi. Yung mga insurance natin, pwedeng magka-problema. Pwede natin hindi makuha yung pera natin sa future. Naintindihan po natin. In other words, any security, any means of maging certain yung buhay natin dito para ligtas tayo, safe tayo, sabihin na nating well provided tayo, magpe-fail ho yun, no? Hindi garantisado na mapoprotektahan tayo, magbibigay ito ng certainty o security sa ating buhay. Amen ho? Meron siyang limitation. Mga kapatid, our spiritual security and well-being are not of this world. They are sourced only from God in Jesus Christ. At ito po yung dapat na security o certainty na meron tayo. Amen ho? At salamat mga kapatid, kung meron tayong may mga investment tayo, may mga bank accounts tayo, edi salamat sa Panginoon. Kung meron na tayong, kung secured na tayo rito, as far as our needs, future needs are concerned, para sa ating family, mahal sa buhay, edi salamat sa Panginoon. Pero ang isang bagay na hindi masesecure ng anumang pera, ng anumang kayamanan, ng anumang investment, ng anumang insurance, ng anumang sabihin na nating means para po maging secure ang buhay natin dito, yung spiritual na aspect ng buhay natin, hindi po nila ito kayang maprotektahan. Only God in Jesus Christ ang makakapag-provide dito. Siya po ang source nito. Amen mo? Amen po mga kapatid. Kaya kita niyo po sa karanasan natin ngayon, di po ba? Bagamat maraming taong mayayaman, kita niyo, maraming tao yung makapangyarihan, yung mga popular, hindi po ba? Mga kapatid, kahit sila sabi na natin, ninenervous sila, meron silang kaba, meron silang worry. Why? Because yung investment nila dito lang, yung security nila dito lang, yung certainty nila dito lang. Katulad yan, nagkaroon ng pandemic, all of a sudden, kaya pala itong alisin ng isang virus lang, yung ganito mga security, certainty. Amen ho? So, salamat mga kapatid, kasi tayo, hindi lang certainty natin ng security ay nakabase rito. But most importantly, ang ating security and certainty ng buhay natin in the midst of this very hard situation ay ang Diyos. Amen no? Ang kanyang salita, ang mga pangako ng kanyang salita. Amen no? It's true. Nag-iipon tayo, meron tayong mga security measures para sa ating future, may mga ipon, may mga insurances tayo. Okay lang yun, walang problema. Pero alam din natin, mga kapatid, na ultimately, ang Diyos ang nagpo-provide sa atin. Ang Diyos ang nagbibigay ng security sa atin dito, ng provision dito. Amen ho? Mga means lamang yan, ginagamit ng Diyos. Pero ultimately, siya ang source ng lahat ng security at ng certainty ng buhay natin.
Amen ho. Mga kapatid, handaan natin ang isa pang certainty at security na binibigay sa atin ng Diyos through Jesus Christ, ay yung spiritual security ng buhay natin. Amen ho. We are safe, secure kahit na ano man ang mangyari sa sitwasyong ito. Why? Kasi po ang ating eternal destiny ay nasa kamay ng Panginoon. We are spiritually secured and certain. Ano man ang mangyari, when worst comes to worst, mga kapatid, ang Diyos po, hawak niya ang buhay natin. Hindi niya tayo pababayaan. He will preserve us. Amen ho? So, yun ang makikita natin. Number 1, God knows the future events and has a purpose for it. So, ano ang binibigay nito sa atin? It gives us certainty and security as His children. Amen ho? At meron pang isa. It gives us hope that in the worst of situation, God will sustain and preserve us. Amen. So, dahil God knows the future. Amen. No, yung future events, alam po ng Diyos yan at meron siyang purpose dito. At dahil may purpose siya, binibigyan tayo nito ng certainty and security bilang kanyang mga anak sa gitna ng napakahirap na sitwasyon. Di lamang po yun, it gives us hope that in the worst of situation, God will sustain and preserve us. Knowing that the future of everything is in God's hand, we can have stillness and calmness in our heart. Amen ho? Madalas, di po nababasa natin salita ng Diyos. Ito yung mga assurances na every now and then sinasabi ng Lord sa kanyang mga alagad at sa mga tao. It is I, do not be afraid. Ako ito, huwag kayong matakot. Di ba? Basa natin yan sa Gospel. Fear not, for I am with you. Yan. Then, there are times sinasabi naman ng Panginoon, don't worry or let not your heart be troubled. So sinasabi niya yung mga ganitong assurances in different contexts. Depende sa needs o sa sitwasyon ng mga tao na nakikita niya, nakakasalamuhan niya. But ito lamang po, ang mahalaga dito. Kung alam ng Diyos ang future, meron lagi siyang assurances sa atin, mga kapatid. Pwede siyang lagi magsalita ng assurances that everything will be okay kasi po, tayo ay nasa Kanya. Amen ho? So, makita natin na, di ba ngayong lockdown, mga kapatid, halos nag-stand still na ang lahat sa mundo. Di ba? Kaya nga, pag sinabing lockdown, everything ay tigil. Ang kumpanya, ang trabaho, amen ho, ang pag-aaral, intindihan po natin, yung mga businesses, sarado. In fact, ang talagang nag-operate lamang ay may kinalaman sa health, no, sa area ng health, ng pagbibigay ng ng medical help, kagaya ng mga frontliners. Pero halos lahat na po ay tigil na, di ba? Kung meron man, very limited ang galaw ng ibang aspects ng buhay natin, yung trabaho natin, di ba? Limitado tayo, yung pag-aaral limitado tayo. Maintindihan po natin sa lahat ng areas. Pero makikita po natin, of course, yung iba merong mga work from home ba kung tawagin. Pero hindi ito yung normal, hindi ho ba? Hindi engage ang buong mundo sa normal na routine ng buhay ng mundo na ginagawa before this pandemic came. Maintindihan po natin. Sinasabi ko lang po ganito, kayang itumba, kayang baguhin, kayang limitahan, kayang sirain ng isang event, ng isang sitwasyon dito sa mundo, ang anumang bagay na hinahawakan natin dito sa mundo. Merong kakayanan ng anumang bagay, event situation dito sa mundo na patigilin o i-disturb o sabihin na nating i-collapse yung anumang bagay na stable dito sa mundo. Amen ho? Pero hindi niyo ba napapansin? Merong isang bagay sa aspect ng buhay ng mga tao na hindi kailanman matinaw ng pandemic na ito ay yung about spiritual things. O tingnan niyo mga kapatid. Since lockdown, hindi ho ba? Halos lahat naman tayo, mga Christian sa buong mundo, mga churches, nagpapatuloy po tayo, hindi ho ba? Kamukha nito, meron tayong online services. Yung iba, alam ko, every Sunday, lahat halos ng churches, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, ongoing ang spiritual encounter, ang spiritual engagement natin sa Diyos. Amen ho? This is one thing na hindi pwedeng galawin ng anumang virus and anything for that matter. Walang pwedeng bumuwal
Walang pwedeng sabihin na natin mag-oppose. Walang pwedeng mag-break ng spiritual aspect ng buhay natin kasi po nakakonekta tayo sa Diyos. So alam mo ng Panginoon na sa very critical situation ng mundong ito, merong isang bagay na dapat ma-preserve sa atin ay yung tiwala natin at yung pananampalataya natin sa Kanya. Amen ho? At alam po ng Diyos na on His end, siya ang mas mayroong hawak sa relasyon natin sa Kanya. It is more of His strength, it is more of His ability, it is more of His means. So, para ma-preserve tayo, para makapagpatuloy tayo sa Diyos. That is why God saw to it, mga kapatid, na even sa ganitong kahirap sitwasyon, maririnig natin ang Kanyang salita, makakarinig tayo ng praise and worship, and we can even participate during sa praise and worship. Amen ho? We can fellowship through these online services na hindi po natin. We can still pray sa bahay natin. Na hindi po natin, pwede pa rin tayo magkumustahan sa messenger, magpalakasan sa isa't isa. Pastor, kumusta ka na? O kapatid, kumusta ka na? Tapos, nagbibigay tayo ng mga verses sa Bible. Amen ho? Nag-i-encourage tayo one another. These are spiritual aspects na kung saan po mga kapatid, na hindi ito naitinan. Hindi ito na lockdown. Hindi ito na lockdown ng sitwasyong ito. Amen ho? Why? Kasi po, it is something eternal. Ito po ay spiritual na bagay. Nothing, no power can withhold or can prevent our spiritual engagement with God. Kasi po ang Diyos ang bahala doon. Amen no? God knows na sa panahon ito, masigit natin kailangan yung biyaya niya, yung grace niya, yung kanyang provision, yung kanyang protection, yung kanyang pangungusap sa atin. Amen no? Yung attachment niya sa atin. That is why, eto, tumigil man ang trabaho, nag-lockdown man ang mga kumpanya, ang business, ang mga government facilities, lahat, you name it, lahat po tumigil. Pero ang isang bagay na hindi napatigil nito ay yung ating pakikipag-ugnay sa Diyos. Amen ho? Yun ho ang Panginoon natin. Hindi siya pwedeng malimitahan ng anumang bagay dito sa mundo. Hindi even doon sa spiritual high places. Hindi ho. Because our God is powerful, our God is mighty, and with His might and power, He is concerned, He is compassionate, He is good to us, and He is always looking after us, even sa ganitong sitwasyon. Kaya sabi lang sa atin ng Lord, mga kapatid, in the deepest recesses of our soul, don't worry anak, huwag kang matakot, akong bahala sa iyo. Amen ho? I'll take care of these things. You don't have to worry so much because I have the control of everything. I am your God, and I will be with you, and I will be near you sa sitwasyon ito. Yun palaging ini-impart sa atin ng Diyos. Every time na we have this worship service online, sa ating mga exhortation, sa ating prayers, yun palagi, sabi sa atin ng Diyos, tingnan mo anak, may isang bagay na hindi pwedeng mawala, at hindi ko pwedeng i-abandon, at yan ay yung encounter natin o sa inyo. Ako bilang inyong ama, at kayo bilang aking mga anak, I will see to it that this relationship, that this spiritual attachment engagement will be preserved hanggang mawala tayo rito, kunin niya tayo or hanggang sa dumating siya. Amen ho mga kapatid? So let's be grateful to God for this mga kapatid. Amen ho? Tapos mga kapatid, yung pangatlo rito, it gives us opportunities to be good stewards. Amen, ito yung maganda, no? This earthly duration of our life is the single opportunity given us to make the most of it in terms of living for Him and serving Him. Amen ho? Mga kapatid, opportunity din to. Hindi ho ba? Nagagamit pa rin tayo ng Panginoon. Amen ho? Yung bawat siya sa atin. At kung medyo temporarily, hindi nagagamit yung ibang ministry sa atin, temporary lang yan. Pero, nevertheless, engage pa rin tayo sa lahat ng spiritual ministry. So, whether actively nasa frontline tayo ng pag-conduct ng service na ito, or nasa background lamang tayo, taga-support tayo, taga-pray, in that sense, tayo po ay stewards ng Panginoon. We are doing what we ought to do as far as our calling and giftings are concerned para sa Panginoon, para sa Kanyang kaharian. Amen ho? So, it gives us opportunities to be His good stewards. May mga renewal of contract, hindi ho ba?
May mga retirement. No? Kung gusto mo i-renew ang contract sa kumpanya mo, it's up to you. Pwede ka mag-renew. Amen, no? At may mga retirement tayo dito, no? Sa public service. May time mag-retire ka at certain age. Di ba? And then you will have your pension or anumang remuneration binibigay ng Diyos o binibigay ng gobyerno. Amen, no? Even sa private. So, mga kapatid, tandaan natin, ang ating buhay dito at paglilingkod natin pagsunod sa Diyos, hindi ito pwedeng i-renew. Hindi ito pwedeng another contract. Hindi ho. Kasi isang beses lang opportunity natin to live for God and to serve God and to follow God. Ito lang. Hindi na ito pwedeng ma-renew of contract. Hindi ho. The moment God calls us home, that's it. Tapos na ang ating pagiging stewards. So, ang retirement po natin, pag nawala tayo rito, yun ang retirement natin. Meanwhile, habang nandito tayo, diretso pa rin tayo sa pagsunod, paglilingkod sa Panginoon. Amen ho? So, salamat na even sa ganitong hard na situation, we can still be good stewards ng Panginoon, faithful stewards. Pwede pa rin tayong maging mabuting katiwala ng Panginoon. And so, we do that, mga kapatid. What we used to do kapag may church service, yung actual church service, nandun tayo, ginagawa natin yung mga temple keepers, naglilinis tayo, di ba? Yung mga nag-Sunday school tayo, nag-midweek service tayo, nag-usher tayo, PowerPoint tayo, lahat. Nag-praise and worship, nag-lead sa worship, tumutugtog, lahat po yun, mga kapatid. Yun po ay nagagawa pa rin natin kahit nandito tayo. Kahit limited ang space, limited ang time, limited yung sabihin natin na yung logistics, kumbaga. Pero nagagawa pa rin natin maging stewards ng Panginoon. At tama lang ho, mga kapatid, kasi yun ang dapat. Amen, no? Kasi, sabi rito, it gives us opportunities to be good stewards. Dahil hawak niya ang future, alam niya yung future at may purpose siya doon. Ang isang purpose niya, maging good stewards tayo. Amen, no? Ano man ang mangyari, mga kapatid, kailangan po sumunod tayo sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Kanya. Patuloy natin isuko ang ating buhay sa Kanya. Amen ho? Parang may pandemic man o wala, the same commitment, the same measure of following the Lord, the same substance of serving Him ay dapat manatili. Amen ho? Praise God. And then, number 2, God has set a time of reckoning for both believers and unbelievers. Amen ho? Itong isa pang katotohanan na dun ng parable na yon. Diba ba? Ihiwalay daw yung wheat sa weeds. Yung wheat lalagay sa kamalig ng Panginoon. Yung weed, yung mga damo ay susunugin. At sinabi ng Panginoon, no, yung explanation nito, ang sower ay ang Diyos at ang mundo, no, yun yung field, yun yung mga tao. Ang children ng kingdom ay yung pong mga nagsuko ng buhay sa Diyos, sa Panginoon, mga believers. Yung naman pong iba ay children of the devil, yung mga weeds. Dating ang panahon, ang mga angels, siya ang mag-harvest, siya yung maghihiwalay, no, sa mga believers and unbelievers. At harap sa Diyos pagdating ng takong panahon, hahatulan, hukuman ang magkabilang panig. Mga kapatid, yun po ay Revelation 20 verses 11 to 12. No? Kasi basahin ko lamang po ito. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. So, Revelation 20, verses 14 to 15. The dead and Hades were thrown into the lake of fire. The second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Mga kapatid, the eternal destiny of anyone who will reject the saving grace of Jesus Christ ends in destruction. Meron lang mo yun. So, ang time po ng mga tao na mag-repent, magbalik loob sa Diyos ay ngayon lamang, mga kapatid. Any rejection of Jesus, pag tinagayin po natin ng Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin, hindi tayo, ang isang tao hindi siya nakapagbalik loob sa Diyos. Then, pagdating po ng
sabi rito, God has set a time of reckoning for both believers and believers. Mapaparasan po siya. Doon po siya mahiwalay po siya doon sa eternal punishment. Amen ho. Whereas, mga kapatid, sa atin bilang mga Kristiyano, for believers, this is not a judgment for sin. Hindi ho. Ito po ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verses 9 to 10. So we make it our goal to please Him, whether we are at home, in the body, or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Romans 14:10. You then, why do you judge your brother or sister, or why do you treat them with contempt? For we will all stand before the God's judgment seat. Amen, no? So, para sa ating pong believers, hindi po to, tayo po iharap din sa Diyos, pero sa Bema Judgment. Mga kapatid, wala po akong time para explain to in detail, kasi ako po ay limitadong time natin. Pero ito lang sinasabi natin. Doon sa binasa natin sa Revelation, may white throne judgment, na kung saan ito'y judgment sa mga unbelievers na hindi kumilala sa Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas niya in this lifetime. Amen, no? Tayo naman po mga believers, tayo din po ay haharap sa isang judgment seat. Pero ito po yung bima. Pero ito po ay hindi para sa sin, hindi ho. Na-judge na yung sin natin, o tinanggap natin ng Panginoon. Ang bima po is more of an evaluation ng ating pagsunod at paglilingkod sa Diyos, yung service natin. Kaya po sabi sa 1 Corinthians 3:12 to 15, if anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through flame. So, harap din po tayo sa Diyos. Pero hindi para hukuman, para parusahan, di ho. Tayo ligtas na dahil sa blood ng Lord. Pero harap tayo sa Bema Judgment para po i-evaluate, so that kung ka-qualify tayo sa rewards or loss of rewards. Naintindihan po natin, mga kapatid. So, this Bema or Judgment Seat of Christ is an evaluation of one's conduct of life and service for receiving or loss of rewards. Yun po ang dinidiinan doon. Naintindihan po natin. So, mga kapatid, meron pong palaging pag-asa sa Diyos. Ano man ang nangyayari ngayon, hawak niya yung future. Meron tayong certainty, may security tayo. Amen ho. Harap man tayo sa Panginoon, pero ang issue na rito ay hindi yung kaligtasan natin. Ang issue na rito ay yung ating work, yung ating service, yung ating obedience. At doon, we can either receive rewards from the Lord, or it may be lost, or it may burn, depende po doon sa kung ano naging motivation natin. Amen ho? So, mga kapatid, sa concluding thoughts natin, because God is with us, we can still be hopeful in any given situation. Po tayo mag-alala sa ganitong very critical na condition ng mundo. Ang Diyos po, hindi tayo pabayaan. Nasa atin ang Panginoon. Kaya dapat lagi tayong may pag-asa. Kasi meron Diyos na tutulong sa atin. Because there is a day of reckoning coming, we must be prepared and fulfill what He has proposed us to do in this side of life. Yun po, mga kapatid. Dahil may day of reckoning, tayo bilang mananampalataya, mayroong time para i-evaluate ng Lord. So, ngayon pa lang sa buhay natin ito, let us be serious, let us be careful. From time to time, let us have a reflection, self-reflection. Lord, kumusta ba ako sa iyo? Kumusta ba yung attitude ko sa iyo? Kumusta ba yung attitude ko sa aking kapwa? Kumusta ba yung paglilingkod ko sa iyo? Ayos ba yun, Panginoon? May dapat ba akong ayusin? May dapat ba akong baguhin? May dapat ba akong palitan? Any matter that concerns regarding our obedience and service sa Lord, na kailangan po dito pa lang, no? Sabihin natin, tanongin natin sa Lord, paano pa magiging mas pleasing sa Kanya yung ating pagsunod, paglilingkod, kasi nga po merong day of reckoning at yung future events darating, mangyayari kung ano sinabi niya. Pero salamat, mga kapatid, we are secured and sustained dahil tayo po ay nasa piling o nasa panig ng ating Diyos.
Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Maraming salamat po, Pastor Alex, sa mensahe ng ating Panginoon na iyong binahagi sa bawat isa sa amin. At para naman po sa ating mga announcement, tuloy-tuloy pa rin po ang ating nightly prayer exhortation tuwing MWF or Monday, Wednesday, and Friday. Tune in lang po kayo sa ating Facebook page upang matabayan na natin ito. At muli, para naman po sa ating mga nag-birthday o magdadaos ng kanilang kaarawan. Para po bukas, May 18, si Brother Don D. Camia. At ganun din po si Ate Susan Patata. At sa Saturday or May 23, sa ating kapatid na isa sa napakagandang miyembro ng worship team, alam mo na, si Ate Hazel Manalo. And siyempre po, hindi po natin dapat makalimutan ang nag-iisa, ang kagwapuhang pastor ng ating Divine Will Christian Assembly, walang iba kundi si Pastor Alex De Castro. Happy birthday po, Pastor. At yung mga announcement lang po, pinaalala ko lang po sa inyo, yung mga regalo nyo po, huwag nyo kakalimutan. At makakarating pa rin kay Pastor yan after quarantine. Ayan po. At syempre hindi mawawala yung gathering natin after this. Medyo konting tiis na lang po. Lalabas po tayo. Marami na tayong na-miss. At salamat po sa ating gawain. Minsan pa po para po ihatid ang benediction and prayer. Narito po muli ang ating pastor, Pastor Alex De Castro. At bago po tayo closing prayer at benediction, binabati po natin si Hazel ng isang happy birthday this coming May 23rd birthday po niya. God bless you, Hazel. Salamat din kay Alan sa pag-lead ng worship, ang buong worship team, ang band. God bless you. At sa lahat po ng naging bahagi ng ating online service sa linggong ito, mga kapatid. So, tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyong salita na aming narinig na tunay po, O Diyos, na ang aming future ay nasa iyong mga kamay. So, wala kami dapat pangambahan o di kami dapat matakot. Ang kailangan lang ay magtiwala kami sa iyo. Doon po sa time na meron pa kami dito habang hindi pa kayo nadating at habang ang panahon ay pabago-bago, paiba-iba. Sikapin po namin sa iyong biyaya at kalakasan ay magawa po namin ang iyong kalooban. Marami pong salamat, Lord, at sa oras na ito. Dalangin po namin si Hazel, Lord, this coming week, birthday po niya. Pagpalain mo po ang kanyang buhay. Salamat, Lord, at alam po namin kung paano siya naging very available at patuloy na naging available para sa iyong kaharian, sa kanyang mga kakayanan, gifting na pinagkaloob mo sa kanya. Hindi niya po ito inaaksaya, ginagamit niya po ito every now and then para sa iyong kaluwalhatian. Kaya i-bless mo po si Hazel, Lord, at nawa sa kanyang birthday na nalalapit, patuloy ang iyong pagbe-bless sa kanyang buhay ay maranasan niya. Magandang kalusugan, kapayapaan ng kalooban, wisdom, guidance, lahat na kailangan niya habang siya nagtatrabaho ay pagkaloob po ninyo. At nawa, O Diyos, patuloy siyang lumago sa iyo sa spiritual na kalagayan ng kanyang buhay. And Lord, sa kanyang birthday na ito, ma-enjoy niya ang lahat ng blessing na ipagkakaloob mo sa kanya. We commit her to you right now, Lord. I-bless mo po si Hazel sa kanyang nalalapit na kaarawan. At marami pong salamat, Lord, minsan pa sa lahat po ng iyong ginamit na yung mga anak para po maging possible ang aming online service ngayong linggong ito. Bless mo po ang bawat isa sa oras na ito, Panginoon. Hayaan mo nga po na ingatan mo po kami sa buong isang linggong ito at tanggapin po ng iyong mga anak ang iyong mayamang pagpapala. Ito po ang benediction po para sa inyong mga kapatid sa Hebrews chapter 13 verse 20 to 21. Praise God. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay, sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo na walang hanggang tipan, sa makatuwid bagay ang Panginoong nating si Jesus,
ay pakasakdalinawan niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya. Sa pamamagitan ni Jesucristo na mapaskan niya, nawa ang kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. At muli, magandang tanghali sa ating lahat. Amen.